Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa Department of Foreign Affairs o DFA at Philippine Embassy sa Myanmar sa pagpapaabot ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng malakas na lindol. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien. Anan, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na patay na ang isa sa 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar. Samantala, tumungtong na sa mahigit 6,000 ang bilang ng mga nasawi sa 7.7 magnitude na lindola na tumama sa Myanmar at Bangkok, Thailand kamakailan. Tumungtong na rin sa mahigit 5,000 individual ang sugatan habang higit 100 naman ang pawang nawawala. Ayon sa otoridad, posible pang tumaas ang bilang na ito sa mga susunod na araw sa nagpapatuloy na search and retrieval operations doon. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Myanmar sa pagpapaabot ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng malakas na lindola. Pagtitiyak ng DMW na patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan doon. Puspusan pa rin ang paghahanap sa 4 na Pilipinong nawawala sa Mandalay, Myanmar. Nakipag-ugnayan na rin ng migrant workers sa department sa pamilya ng mga OFW sa Pilipinas. Gayon din sa labor attaché sa Bangkok, Thailand at sa mga otoridad sa Myanmar. Samantala, nailipat na ng Embahada ng Pilipinas sa Myanmar ang 15 overseas Filipino workers para bigyan sila ng emotional and well-being support. Their lives will hopefully, the 17 will hopefully be back to normal. They can move on, learn from this incident kasi alam naman natin na sa mga kababayan natin kailangan talagang sumunod sa regulations ng host country. Sa panayam naman ng Radyo Pilipinas kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nito na handa ang Health Department na magpadala ng karagdagang contingent sa Myanmar sakaling kailanganin o hilingi ng gobyerno ng Myanmar. Siniguro ni ASEC Domingo na self-sustaining ang Philippine Emergency Medical Assistance Team o PMAT na nasa Myanmar na ikinategorya pa nga ng World Health Organization bilang Type 1 Fixed Hospital. Sa ngayon ay may 3 PMAT team sa Myanmar na may tighigit 100 miyembro. Tinitingnan na rin ng team mula sa National Bureau of Investigation ang mga DNA sample mula sa kaanak ng mga nawawala. Nauna na rin sinabi ng DFA na karamihan sa mga natatagpo ang labi mula sa gumuhong Sky Villa Condominium sa Mandalay ay naaagnas na at kinakailangan ng i-cremate dahil sa kakulangan ng cold storage facilities sa lungsod. Tayo ay kumukuha ng mga signal mula sa gobyerno ng Myanmar kung kakailanganin ba o hindi. Nandoon ngayon yung ating PEMAT Visayas, yung Philippine Emergency Medical Assistance Team mula sa Eastern Visayas at marami na silang nakita nga pasyente as of April 5, 268 na. Alan, nakahanda naman ang Department of Foreign Affairs na i-repatriate ang ating mga kababayang naapektuhan ng malakas na lindol na nais bumalik ng Pilipinas. Samantala, nanawagan naman ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino nga nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Yangon sa Myanmar at Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, Thailand. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bien Manalo.